Sige, magiging mainit ang debate nito. Swastika, ISIS, Hezbollah, Hamas. Ilan lang sa kontrobersya na simbolong nakikita sa mga lansaman ng Amerika at sa mundo. Pero lahat ba ng ito ay saklaw ng proteksyon ng First Amendment ng US? Kaya at dapat bang gumawa pa ng higit ang US laban sa pagpapakita ng simbolo ng PUT? Kasama natin ngayong gabi si Dov Hikind, tagapagtatag ng Americans Against Anti-Semitism. Professor Jacob Mekongama, CEO and Future of Free Speech at Research Professor sa Vanderbilt University, at si Owen Alterman, Senior Correspondent ng E24 News. Kumusta sa lahat? Bago ang debat, alamin muna natin ang ilang impormasyon. Sa US, karaniwang protektado ng First Amendment ang mga simbolo tulad ng swastika o bandila ng ISIS. Kadalasan, kinikilala ng batas ang pagpapakita ng bandila, karatula o simbolo bilang anyo ng pagpapahayag kahit pa mapanira, nakakasakit o ekstremista ang mensahe. Kadalasan, hindi pwedeng ipagbawal ng gobyerno ang pagpapahayag dahil lang hindi sinasangayunan ng gobyerno ang ipinahahayag na pananaw. Hindi lubos ang proteksyon ng unang susok. Labag sa batas ang pagpapakita kung bahagi ito ng isang tunay na banta o pananakot na may tiyak na pinatatamaan. Pag-udyok sa nalalapit na karahasan o kriminal na pagsuporta sa isang teroristang organisasyon. Maaring ipatupad ng otoridad ang patas na patakaran sa permit, trespassing, kaligtasan ng publiko at paggamit ng pribadong ari-arian. Dapat ipatupad ang mga patakarang iyon sa lahat ng grupo, hindi lang sa isang partikular na pampolitika o ideological na mensahe. Ayon sa mga taga-suporta ng malayang pananalita, kung papayagan ng gobyerno na ipagbawal ang ilang simbolo, maaring maapektuhan din ang ibang kontrobersya na pahayag. Ayon sa mga kritiko, may ilang simbolo na konektado sa karahasan, pag-uusig o terorismo, kaya maaaring magdulot ng pinsala ang pagpapakita ng mga ito kahit walang direktang banta. Dapat pang protektahan ang mga simbolo ng PUT para mapanatili ang kalayaan sa pananalita. Sige, simulan na natin ang debat kasama sina Dov, Professor Jacob at Owen Altman. Mauna si Dov sa unang tanong. Bawat isa ay may 30 segundo para sumagot bago tayo magpatuloy sa susunod na bahagi. Narito ang unang tanong, kailangan bang protektahan ang mga simbolo ng puot para sa kalayaan sa pananalita? Dov. Sa totoo lang, malinaw na oo ang sagot dito sa bansa. Wala akong problema kahit labis kong kinamumuhian ang ilang simbolo. Pero sa kabilang banda, tungkulin ng gobyerno na protektahan ang lahat ng mamamayan. Hindi lang ang mga taong sangkot sa mga nakakatakot na bandila o nagsasabi ng mga bagay na pwedeng magdulot ng karahasan laban sa ibang tao. Kaya sinusuportahan ko, ayokong gumawa ng kahit ano. Iyan ang ganda ng Amerika, kalayaan sa pagsasalita. Pero dapat natin tiyakin na pantay ang proteksyon sa lahat sa ating komunidad. Sige, magpatuloy tayo. Tapos na ang 30 segundo. Professor Jacob, anong opinion mo rito? Sangayon ako sa mga sinabi, mahalaga ring tandaan na ang mga grupong Hudyo ay malaki ang naging papel sa pagpigil sa mga batas laban sa hate speech sa Amerika. Dahil nakita nilang ang mga limitasyon sa malayang pananalita ay ipinapasa at ipinapatupad ng nakararami. Kung kabilang ka sa minorya, isang hakbang ng nakararami ay maaaring gawing target ka sa halip na makinabang sa batas. Dapat ding protektahan ng pamahalaan laban sa banta, panunulsol at pananakot. At ito ay lubos na naayon sa matibay at malakas na proteksyon ng unang susog na umiiral sa Estados Unidos. Sige, Owen. Emily, maraming sira sa US Konstitusyon tulad ng Senado na nagbibigay ng kasing daming pwesto sa California gaya ng sa Wyoming, Electoral College, filibuster at campaign finance laws. Hindi kasama rito ang unang amyenda na tanging sa Estados Unidos lang. May ibang patakaran sa pananalita at hate speech ang mga bansang Europeo at Israel. Pero gaya ng narinig natin mula sa unang dalawang panauhin natin at gaya ng sinabi ni Oliver Wendell Holmes, mga 100 taon na ang nakalipas. Ang pananalitang pinoprotektahan ng unang amyenda ay ang kaisipan ng galit. Ibig sabihin, ang hindi popular at maput na pananalita ay pinoprotektahan ng unang amyenda. Kailangan sundin yan sa batas at diwa. Tama si Joe sa mga hangganan, paraan nila yon para harapin ang pananalita. Hindi dapat yon tanggapin. Sige, malinaw na ito ay isang lalo na ngayong panahon ng AI at social media, talagang nabibigay ito ng bagong pananaw sa ganitong mga bagay. Kaya ang tanong, ang pagpapakita ba ng simbolo ng PUT ay simpleng pagpapahayag ng politika
O maari rin itong ituring na pananakot, Dov? Hi! Walang duda na marami sa mga nangyayari ngayon sa bansa, sa mga kalsada, na may mga simbolo ng PUT, ibig kong sabihin, mga bandila na sumusuporta sa Iran, Hezbollah. Siyempre, ang mga yon ay purong galit at talagang layunin ay manakot at isang nakakatakot na palabas na nangyayari sa bansa. Pero sa kabilang banda, at hindi ito nagagawa, sa kasamaang palad, may takot sa loob ng komunidad ng mga Hudyo sa bansang ito. May mga usapan sa loob ng komunidad kung may kinabukasan pa ba ang mga Hudyo sa Amerika. Nakakatakot iyon. Paano nangyari na yon ang pinag-uusapan ng mga tao kapag sila ay nag-uusap sa kanilang hapad ng Sabbath at iba pa? Kaya, alam mo, kailangan nating humanap ng paraan para matugunan ito. Sa ngayon, hindi ito nagagawa ng epektibo. At gusto kong pag-usapan ang alkalde ng New York na siyang simbolo ng pag-uudyok na nangyayari sa bansang ito. Kaya Professor, tingin mo ba may gitnang daan o gray area? Batas pa rin ang batas, pero hindi siguro inasahan ng mga nagtatag ng bansa na dadating tayo sa ganitong sitwasyon at lantad ang ganitong mapuot na pananalita. Masasabi kong hindi ito bagong usapan. Malinaw na maraming pagkakataon sa kasaysayan ng Amerika na nagkaroon ng matitinding pagputok ng rasismo, maging ito man ay antisemitismo o rasismo laban sa mga itim. Halimbawa, may dahilan kung bakit pinoprotektahan ng unang susog, pati mapuot na pananalita. Nakatira ako sa Tennessee. Balikan mo ang dekada ng Apatnapu. Ang hepe ng pulis dito sa Memphis ay nagbanta sa mga pahayagang pagmamayari ng mga itim. Sinasabing nagpapalaganap sila ng mapuot na pananalita dahil sa pagbatikos sa segregasyon. Kaya yung parehong tao na, alam mo, sila na nag-aakusa ng mapuot na pananalita ay sila ring nagpapatupad ng segregasyon. Pero tayo, bilang isang lipunang sibil, ay maaaring gumamit ng pananalita. Maaari nating gamitin ang kalayaan sa pananalita upang labanan ang mga bagay na ito. Kadalasang mas marami ang mga nagkokontra-protesta kaysa sa mga neo-Nazi kapag may martsa sila. At iyon ay mas makapangyarihang simbolo ng katatagan ng lipunang Amerikano kaysa bigyan ng pansin ang mga neo-Nazi, alam mo na gawing parang martir sila sa pamamagitan ng pag-aresto sa kanila, halimbawa. Sa Europa, lalo pang humigpit ang mga batas laban sa hate speech, pero hindi ko masabing mas maganda o ligtas ang kalagayan ng mga Hudyo doon kumpara sa Amerika. Oo, anong opinion mo? Pakinggan mo sa pagsasama-sama ng mga narinig natin, Emily. Hindi lang ang lipunang sibil ang maaaring at dapat lumabas para magprotesta at magsagawa ng kontraprotesta. Mismong mga lider politikal. Madalas, may kalituhan dahil pinapayadan ng unang susog ang kalayaan sa pananalita. Hindi dapat makialam ang mga lider politikal sa pagbabawal ng pananalita at aksyon laban dito dahil labag sa konstitusyon. Pero pwede pa rin nilang tutulan gamit ang kanilang pampublikong plataporma. Ayon kay Dov Hicken tungkol kay Zoran Mamdani, hindi ako naniniwalang otomatikong anti-Semitiko si Mamdani, pero kadalasan ay tinatrato niya ang mga Hudyo sa New York na parang mga nasasakupan niya. Ano ang punto niya? Sa esensya, sinasabi niya, puprotektahan namin kayo at sisiguraduhin kong may sapat na seguridad. Hindi sapat ang sabihing puprotektahan namin kayo. Sa esensya, kayo ay parang mga nasasakupan ko. Poprotektahan namin kayo. Dapat siya mismo ang magsalita laban sa mga anti-Semitikong pahayag. Kahit pa ito ay mga pahayag na nagkukunwaring laban sa Israel. At totoo na hindi lahat ng pahayag laban sa Israel ay anti-Semitiko. Sumasang-ayon ako dyan. Pero pwede pa niyang gawin ang higit para mas komportable si Dov Hicken at ang 1 milyong Hudyong nakatira sa 5 distrito ng New York City. Tugma ito sa unang susog. Tugma ito sa matigas niyang paninindigan laban sa Israel. Hindi pa sapat ang nagawa niya. Pwede ko bang sabihin tungkol sa professor? Wala pa tayong naranasan na ganito sa Amerika na hinaharap natin na yon. Period. Iba ito sa kahit anong nangyari noon. At partikular tungkol kay Mamdani, nagpadala kami ni dating Gobernador David Patterson ng liham sa Attorney General. Naglaan ako ng kalahating oras. Nakausap ang pinuno ng Civil Rights Division sa Justice Department, si Harmeet Dillon. Ilang araw na ang nakalipas. Humihiling kami ng investigasyon at aksyon sa pang-uudyok at paglabag sa karapatang sibil na ginawa ng alkalde ng New York. Kapag may nasaksak sa New York, hindi naman ang alkalde ang tumutusok ng kutsilyo sa katawan ng isang Hudyo, pero may pananagutan siya sa isang antas at obsessed siya.
Wala pa tayong nakita na ganito sa bansang ito. At ang totoo, si Ma'am Dani ay hindi isang pribadong mamamayan. Hindi pareho ang mga patakaran para kay Alkalde Ma'am Dani at sa ibang mga halal na opisyal na nagdudulot ng uri ng galit na hindi pa natin kailanman nasaksihan. Pinag-uusapan ng lahat kung may kinabukasan pa sa Amerika. Wala. Meron naman, pero nakakatakot ang mga nangyayari. Kailangan nating maging matatag tungkol dito. Isa pa, kailangan talagang maging mas matatag ang komunidad ng mga Hudyo. Kailangan din tayong magprotekta sa sarili. Kailangan nating itigil ang pagmamakaawa. Nung isang linggo, alam mo yung mga tinatawag na leader ng mga Hudyo, sinasabi na dapat nating kumbinsihin ang alkalde na hinaan ng tono para sa 10%. 20%. Anong ibig mong sabihin? Hinaan ang tono. Kailangan nating maging matatag, malakas at taas, no? At talagang ganun tayo, walang pamumuno, walang ideya kung paano haharapin ang mga bagay. Lalo lang titindi ang lahat, pasensya na, pero totoo ito. Diyos lang ang may alam sa mangyayari sa susunod na linggo sa Amerika, sa New York, dahil sa galit. Ang pagkahumaling ng alkalde ng New York sa Israel, Zionism at iba pa, wala na sa kontrol. Totoo talaga. Proper sir, saan dapat ilagay ang legal na hangganan ng nakakasakit na pananalita at tunay na banta? Mukhang lumalabo at lumalapit na ang linyang ito ngayon kumpara dati. Hindi, sa tingin ko maganda ang ginagawa ng First Amendment sa pagtatakda niyan. Kaya muli, kagaya ng kahit magsabi ka ng kasuklam-suklam na bagay tungkol sa mga Hudyo, mapoprotektahan pa rin yon. Pero wala kang karapatang, alam mo na, sirain ang isang sinagoga o mangharas o manakot. May mga batas na umiiral tungkol dyan, na umiiral para labanan yon. At kaya kailangan talagang ipatupad ang mga batas na yon. Pero hindi totoo na sa ilalim ng unang susog ay pwede ang kahit ano pagdating sa aktwal na karahasan o pagbabanta o pananakot o pag-uudyok. Kaya sa ganung aspeto, tingin ko tama ang batas ng Amerika. At gaya ng sinabi ko, hindi lang mga grupong Hudyo, kundi pati na rin, alam mo, mga Hudyo na mahistrado ng Korte Suprema ay kinilala nila ang kahalagahan kahit na parang taliwas sa inaasahan. Isang prinsipyo na matatag at may paninindigan. Malayang pagpapahayag kahit para sa mga ideyang puno ng poot, kahit para sa mga taong puno ng poot, ay mahalaga para sa pantay na proteksyon ng lahat ng mga Hudyo, hindi Hudyo, lahat ng Amerikano sa madaling salita. At paano naman, pag-usapan ulit natin, gaya ng sinabi natin, ang responsibilidad ng mga politiko. Siyempre, ang unang susog ay ang unang susog. Pero hindi ba kailangan may maging responsable at magpakita ng matinong paghatol kaysa wala lang gawin? Babalikan ko lang, alam mo, yung mga sit-in sa Colombia. Hindi pa si Ma'am Dani ang alkalde nun, pero ang pananahimik ba ay lalo lang nagpapalala ng sitwasyon. Sa tingin mo ba, may moral na obligasyon ang mga lokal na lider na siguraduhin? Pero oo. Sa tingin ko, sobrang nakakatulong kapag ang mga politiko, lalo na yung pinakamakapangyarihan at pinakakilala, ay tumitindig sa mga isyong ganito. Ang problema, syempre, ay sobrang hati na yon ng Amerika at ang mga issue tulad ng Israel-Palestine ay talagang nakakahati ng opinyon at tinitingnan ng mga tao ito sa magkakaibang pananaw. At dahil doon, nagiging mahirap para sa mga politiko sa magkabilang, panig na maitaas ang sarili nila sa ganong sitwasyon. At tumindig para sa tinatawag nating pangkalahatang pananaw na ang lahat ay may pantay-pantay na karapatan. Kaya malinaw na sa Amerika na yon, mayroong kabiguan sa politika. Sa ganung paraan, sobrang hati ang mga pananaw at kakaunti lang ang may kagustuhang kilalanin ang pagkatao ng kabilang panig. At problema yon, pero hindi yon isang bagay na pwedeng gawing batas. Ano At masasabi saka pala, mo? sinasabi ko na may dobleng pamantayan pagdating sa komunidad ng mga Hudyo. Isipin mo kung ang mga nagmamartsa ng KKK ay papasok sa New York para magmartsa sa ilang mga lugar o mga nagpoprotesta laban sa mga bakla o kung sino man. Kung ang galit ay itinapat sa ibang grupo bukod sa mga Hudyo, magkakaroon ng matinding reaksyon mula sa Democratic Party at sa maraming liberal na leader ng mga Hudyo. Pero pagdating sa komunidad ng mga Hudyo, ibang-iba talaga. Alam mo,
Parang, oo, gawin natin ang lahat kasama ang alkalde. Sa huli, kayong mga napopot, isantabi muna natin ang galit. Kailangan nating kumuha ng pondo mula sa alkalde. Yon ang mas mahalaga. Dapat tayong pumunta sa Gracie Mansion, yakapin sila at kumain ng cheese tin kasama sila. Mahalaga ring makitumoka sa alkalde. Pero ang alkalde na ito ay isang radical na Islamista na nagdulot ng mas maraming galit kaysa sa kahit sinong kilala ko ngayon gamit ang kanyang niti, $1,000,000 na niti. Isa siya sa pinakamapanganib na tao sa bansang ito. Doble ang pamantayan niya pagdating sa mga Hudyo. Anong bago? May bago ba? Iyan ang kwento ng ating kasaysayan. Pero tayo muli, magising kayo mga Hudyo. Kailangan nating maging matatag. Kailangan nating maging matibay. Kailangan nating maging proud. At oo, mahal natin ang pulisya. Pero dapat din natin matutunang ipagtanggol ang sarili. Siguro magmartsa tayo sa ibang lugar para maipahayag natin ang damdamin natin at malaman ang reaksyon nila. Alam nyo, ang nangyayari ngayon ay patungo na sa kapahamakan. Nasa panganib ang komunidad ng mga Hudyo ng higit kailanman. Kaya pwede natin talakayin ang unang susong. Tingnan nyo, ang una kong sinabi ay ayokong baguhin ang kahit ano. Ang mismong mga proteksyong ito ang dahilan kung bakit natatangi ang bansang ito. Pero paano naman ang pagprotekta sa iba pang mga tao? Alam mo, paano naman ang pagprotekta sa nakararami na natatakot, na i-intimidate, tinatanggal ang kanilang yamaka, tinatanggal ang kanilang mga bituin ni David? Si Owen hindi pa nakakapagsalita. Owen, ibig kong sabihin, pinag-uusapan natin ang sitwasyon sa campus. Sa tingin mo ba kailangan ng campus police, guro, o iba pang pwedeng magbantay na may mas mahigpit na patakaran kaysa kaya ng gobyerno dahil sa batas? Emily, ang mga pribadong universidad ay hindi saklaw ng First Amendment, kaya ito ay nakakaintriga. Walang kumipigin sa Columbia University, Harvard o alinmang pribadong universidad sa US na magpatupad ng patakaran laban sa hate speech sa campus. At nakita na natin kung paanong pinag-iisipan at pinagdatalunan ito ng mga universidad. Hindi ba? Wala silang First Amendment bilang proteksyon gaya ng mga pampublikong universidad o gobyerno. Sa palagay ko, base sa naririnig natin, dahil sa sistema at malawak na kalayaan sa Amerika, dapat nating suportahan ang malayang pananalita sa modelong Amerikano. Kaya mas mahalaga para sa mga politiko na magsalita. At tama naman si Dov Hikind na dapat protektahan ni Mayor Mamdani at ng iba pang mga Hudyo sa New York. Pero babalikan ko at sasabihin ko ulit ito nang may kababaang loob mula sa libu-libong milya ang layo, libu-libong kilometro ang layo. Ang mga Hudyo sa New York ay hindi mga sakop ni Mamdani na kailangang protektahan. Sa tingin ko, ito ang gustong iparating ni Dov Hikind. Dapat siyang mamuno at magtakda ng hangganan kung ano ang katanggap-tanggap na pananalita, hindi lang kung ano ang legal na pananalita. Kailangang payagan ng pananalita ayon sa First Amendment. Pero hindi ibig sabihin na katanggap-tanggap o pamantayan na ito. Dahil sa impluwensya ni Zoran Mamdani, may kapangyarihan siyang gawin at magtakda ng limitasyon. Sa tingin ko, hindi niya nagawa yon sa paraang magpapagaan ng loob ng mga Hudyo sa New York. Kahit sa karamihan na komportable, malaking pagkukulang iyon na masama ang dating sa kanya. Emily, magagawa niya yon nang hindi umatras sa paninindigan niya tungkol sa Israel. Hindi siya pinipilit baguhin ang mga paninindigan niya sa Israel. Gaano man katindi ang mga yon, gusto lang na masubukan niyang kausapin ang mga Hudyo sa New York. Hindi lang sabihing poprotektahan niya sila. Paubos na ang oras. May 30 segundo na lang. Dapat bang mas kumilos ang mga pribadong institusyon? Professor, ikaw muna. Sa tingin ko, isa sa mga bagay tama na hindi saklaw ng First Amendment ang mga pribadong universidad. Naniniwala akong mas mainam kung magpapatupad ang mga pribadong universidad tulad ng Vanderbilt ng matibay na pulisiya para sa proteksyon ng malayang pananalita. Kahit na hindi sila legal na obligado na gawin ito ayon sa konstitusyon. Dahil kung hindi nila gagawin, madalas nating nakikita na sila ay ang mga pulisya ay maaaring magdulot ng panganib sa akademikong kalayaan at malayang palitan ng mga ideya. Sumasang-ayon ako sa usapin ng pagkukunwari, tulad ng nakita sa pagdinig sa Kongreso kasama ang mga presidente ng Harvard, MIT at Penn State sa tingin ko, at tinanong sila kung ang mga pulisya nila ay nagpoprotekta sa genocide. Alam mo, ang pagsusulong ng at talagang nagbigay sila Tungkol ito sa konteksto o nagbigay sila ng legal na wastong sagot. Ang problema, alam ng lahat na hindi nila ginagamit ang parehong pamantayan pagdating sa, alam mo na, mga issue ng LGBT
mga black na estudyante at iba pa. Kaya sa tingin ko, mas mainam para sa mga universidad na panatilihin ang matibay na proteksyon sa malayang pananalita. Kahit pa ang mga sinasabi ay maaring ituring na puno ng puot at nakasasakit, pero kailangan nilang gawin ito sa pantay na paraan. At syempre, hindi nila kailangang suportahan ng mga pananaw. Alam mo, ang Vanderbilt University, kung may pumunta sa campus at magsabi ng sobrang rasista o laban sa mga Hudyo, alam mo, hindi kailangan suportahan ng chancellor. Tama. Pwede din niyang ubos ipahayag ng ang kanyang oras hindi natin. pagsang-ayon. Maraming salamat sa inyong lahat. Napaka-interesante talaga rito. Sa kasamang pala, ubos ng oras natin. Pero maraming salamat sa inyong pagsama sa amin sa napaka-interesanteng. Magandang gabi sa inyong lahat. Sana ay maging maganda pa ang natitirang bahagi ng inyong gabi.